Hello mga Mima! Another day, another mini vlog. For today is ganap nga. Day off ko nga ngayon kaya ako nga ang magluluto ng lunch namin. Magluluto nga ako mga Mima ng isa sa paborito kong ang ulam. Ginisang ampalaya nga at pritong isda ang lulutuin ko. Nabanggit ko na rin dati mga Mima sa mga vlog ko na ako nga yung nagluluto lagi ng ampalaya sa amin. Ako nga yung pinapaluto nila dahil ako nga lang yung nagluluto na hindi mapait at masarap nga. O diba, nagbuhat ng sariling bangko ang Inday Mima nyo. Pwede na talagang mag-asawa yarn dahil masarap na nga magluto. Hala hindi, huy, di pa pwede no? Magpaabot daw muna ako ng 35 years old sabi ng nanay ko. Galit na galit yarn. Habang nagluluto naman ako mga Mima, yung ate ko nga gumagawa ng project ng anak niya. Parehas nga sila mga Mima ni Mama na naghahanap at nagugunting ng balat ng chichirya. Si Mama naman ay gagamitin niya naman niya na recycle sa parol niya. Tignan nyo naman mga Mima, seryosong seryoso nga si Mama dyan. Tanghaling tapat na nga ng mga oras na yan kaya tingnan nyo naman ang sikat ng araw. Makikita nyo nga lang dyan ay puro tanim nga ni Papa. Sari-saring gulay nga yung makikita nyo dyan sa munting garden namin. Yan nga yung kagandahan mga Mima kapag may mga tanim nga kayong gulay sa garden o sa harap ng bahay ninyo, anytime pwede nyo ngang kunin. At yan nga yung balak namin mga Mima sa lupa namin na magtanim nga ng mga gulay. Sa gilid naman dyan mga Mima, kulungan na nga yan ng mga manok ni Papa. At ito nga yung itsura ng papi ko mga Mima, dungis na dungis nga ako sa itsura niya dahil ang oras na yan hindi pa nga siya naliligo. Akala mo naman walang nag-aalaga sa kanya at pinapabayaan nga. Pagkatapos ko ngang magluto, pinaliguan ko na nga yung batutang makulit na yan. Yan nga yung problema ko sa kanya mga Mima, pagtapos niya nga ligo ay napakakulit at napakalikot. Minsan nga napapaluan ko na nga lang siya dahil medyo naiinis na nga ako sa kanya. Pero bilang parents nga ng papi ko ay kailangan ko ngang habaan yung pasyensya ko sa kanya. Tignan nyo naman mga Mima, halos hindi nga siya mapakali na hindi nga naglilikot. Nung natuyo na nga siya, nilagay ko na nga sa kama ko dahil sabi ko nga patutulugin ko nga ang batuta na yan. Gigil na gigil nga siya dyan mga Mima sa teddy bear niya. Ang linis niya nga tignan mga Mima kapag bagong ligo nga. At ang bango-bango niya nga mga Mima dahil nga doon sa na-order kong pabango niya. Hinayaan ko na nga lang munang maglaro siya dyan dahil alam ko naman na maya-maya mapapagod nga yan. Ako na nga lang yung nakakaramdam ng antok sa kanya. Tinatawag ko nga yan siya ng mga oras na yan pero dinudungulan nga lang ako. Kinakarga ko na nga lang siya papunta sa akin pero tignan nyo naman halos bumabalik talaga siya doon sa laruan niya. Nagkaanak ka ba naman ang sobrang kulit at sobrang pasaway. Nung nagsawa nga ako magtawag sa kanya, hinayaan ko na nga lang siyang maglaro. Kinagabihan mga Mima, pagkatapos nga namin kumain, ako na nga din ang naghugas. Dahil busy din kasi si Mama sa paggawa nga ng parol nila. Pagkatapos ko ngang maghugas, nagwalis na nga muna ako ng sahig dahil napakadumi nga. Dahil magpupunas din nga ako ng sahig ng mga oras na yan. Tinanggal na nga dyan ni Mama mga Mima yung floor mat namin dahil masyado na ngang nasira. Nakadalawang palit na nga ako ng floor mat mga Mima pero ang nangyayari nga nasisira agad. Kaya sabi ko nga hindi na lang muna ako maglalagay dyan, sa sunod na nga lang kapag nakalipat na kami. Pagkatapos nga ng lahat ay pagod na nga ang Mima nyo. At konsumisyon na nga siya dyan talaga sa mga pimples niya sa pagmumukha niya. Hay nako mga Mima, yun lang muna. Thank you for watching. Bye! Mwah!